Ma'am, naririnig mo ako? Wala naman ako sa... Marinig ko lang pangalan mo, nangingitim na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Okay, so magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan. Hindi po ako yung ng pag-ibig, pero pag-ibig pa rin ako, 'di ba? At syempre dahil wala po sila, napaka-busy po ngayon ng mga panahon na ito dahil sa itong darating na naman na araw ng mga puso ay busy-busy naman ang pag-iibig dahil ang panahon na yan ay panahon ng pag-iibigan, di ba? Lalong-lalo na sa ating mga OFWs. So, nasa kabilang linya sasamahan tayo ng ating butihing isang tagapag-ibig. Ayan. Ang aking kasama sa kabilang linya mula sa pag-ibig ay si Miss Nova Cristal. Miss Nova, magandang araw sa'yo. Hello, magandang araw po sa lahat po ng nakikinig po o nanonood po dito po sa ating OFW program, pati na rin po sa inyo, Ma'am Fe. Okay. Ayan. So, alam ko, busy kayo. Kahit ako na nag-program dito ngayon, dahil marami pong salamat, Ma'am Fe. Oo, congratulations na nakita ko yung inyong mga palabas, yung mga dating bang episodes dito sa Kakampi Online. Abay, may naka 9,000 kayo na visits dun sa inyong program, ha? Ay, wow, magandang balita po yan, Ma'am Fe. May isang 9,000 sa isang episode lang, tapos merong 5,000, may 4,000. Abay, congratulations sa inyo. Thank you po. Yan, kakatuwa, So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan dito sa Pag-ibig Fan at marami ko yung alam ko. Alam mo, Miss Nova, bukod dito sa inyong mga program pang iba, may hinanda sana ako ditong mga questions, galing sa ating mga kababayan mula sa labas ng bansa. Siguro ay kung hindi ka busy mamaya sagutin natin mga ito para naman makatulong tayo sa kanila. Maraming tanong at na dapat sagutin siguro So dahil 2015 ngayon at alam ko marami kayong mga activities ngayong 2015. Ano nga ba yung pinakaisang activity na talaga namang tumatak sa puso ng mga tao? Okay, so masaya po kaming i-anunsyo sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga Pag-ibig OFW members, na magkakaroon po ulit tayo ngayong taon, ngayong 2015, ng libreng kasal. And this is dubbed as the 4th I Do Araw ng Pag-ibig. At ito, meron tayong mga trailer ito nung nakaraang 2013, 2014 pala itong I Do na ito. Ayan, habang nagtatalakayan tayo, makikita po ninyo sa ating screen, mga kaibigan at mga kakampi ko, yung mga naganap nung nakaraang 2014 na I Do. Ayan, pinapakita natin. So, Miss Nova, uulitin natin ngayong 2015, magkakaroon ulit tayo. Opo. Ang ganda nitong mga kinasal na ito, At, so kailan ito magaganap at papaano nga ba makakasali ang ating mga OFWs? Ayan, so para po sa ating mga OFW members, gusto po nating ipaalam na ang ating pong I Do Araw ng Pag-ibig or libreng kasal na hinahandog po ng Pag-ibig Fund sa inyo, sa February 12, 2015 po ito, Thursday. At ito po ay magaganap sa PICC Forum 1 and 2. Ayan. So, sa mga NCR branches po yan. Forum 1 and 2. Malaki. Forum 1 and 2. Okay. Oo. At para din po sa mga taga-Imus, Cavite, magkakaroon din po doon. So, magiging 3 po ang locations. Sa PICC Forum 1 and 2, sa Imus, Cavite. At saan sa Imus? Saan sa Imus? At saan lugar sa Imus? Antipolo. Right now po, wala pa po tayong identified na eksaktong lugar kung saan po sa Imus, ma'am. Pero update po natin ang ating mga kababayan kung saan po eksaktong yung lugar. Iyan, okay. Pero ang PICC dito sa Manila ay Forum 1 and 2. Para po sa ating mga OFW members, sa PICC Forum 1 and 2 po tayo. Iyan. So,
Ano ba ang tema natin ngayon sa gaganaping I do na ito? Siguro po ma'am yung tema, katulad pa rin po dati, since ito po ay libreng kasal, syempre po pagpapahayag po ng pag-ibig, kaya nga po araw ng pag-ibig. Yan, araw ng pag-ibig Ganun pa rin talaga. po. Ako, napakadami nitong nakaraan. Pinapakita namin sa screen, Miss Nova, yung naganap na kasalan bayan ng nakaraan. Dito sa inyong I do, napakarami, napakasaya ng mga ikinakasal, nakikita ko dito sa screen natin. So, ma'am, bakit ba kayo nagkakaroon ng ganito sa pag-ibig? Ayan, syempre po ma'am, gusto din po nating makatulong sa ating pong mga kababayan na magkaroon po ng legalidad ang kanilang, syempre, pagmamahalan sa isa't isa through conduct a free mass wedding. So, ito ba ay libre sa kanila? Opo, ma'am, masaya po kaming inihahandog itong libreng kasal sa lahat po ng ating mga members, including our OFWs. Ayan, siguro ma'am, maganda pong sabihin po natin kung paano po ba at ano po ba yung mga requirements. Okay, sige, tama. Ano ang mga dapat isubmit? Siyempre, may mga requirements yan, ano? Oo. Ano ba nga ito? Oo, ito yung ating tinatawag po na matrimonial documentary requirement. So, unang-una po sa lahat, syempre, mag-fill out po tayo ng registration form. O-provide po natin yan. Yung mga required documents din po, for new applicants, kasi ma'am, pwede pong new applicants at pwede pong renewal ng vows. So, yung pwede mga yan. naikasal na po dati, pwede po ulit magpakasal. Iyan, renewal ito. Oo. Tama. So, dalawa pong klase, for new applicants and for renewal of vows. Para po sa mga new applicants, ayan, so, either affidavit of cohabitation po, if the couple is living together for at least 5 years. So, halimbawa, sasama na po sila, for at least 5 years, isa po sa requirement under Article 34, affidavit of cohabitation. Or, kung living together for less than 5 years, marriage license po. Yun, ang So, yung marriage license po, ito po ay dapat i-apply ng both contracting parties sa civil registrar ng kanilang syudad or munisipyo. Ayan. So, ito pong marriage license, ito po yung permit na ini-issue po ng civil registrar stating that the contracting parties are legally free to marry. So, pangalawa po, sa requirement sa new applicant, NSO Senomar or yung certificate showing no marriage. Yan. So, sa NSO po yun makukuha. Kailangan din po ng NSO birth certificate, parent consent for ages between 18 to 21 years old. Iyan. Ayan. So far, yun po ma'am sa mga new applicants po natin. Oo. Sa renewal, Po ng vows, ang additional po doon, marriage contract. yon marriage contract lang, ibigay. Ma'am, paano? Kasi Tapos ano lang yung to? registration form po. Oo. So, meron silang pipil-upan at ako meron akong kasama dito. Ito yung Port I do Araw ng Pag-ibig, February 12. Ano po? Opo, February 12. Okay. So, merong mga registration form na pipilapan kayo. So, yung iba na nakaalam ngayon, saan sila pwedeng kumuha nitong registration form? Pwede po kayo kumuha sa pinakamalapit na Pag-ibig branch po sa inyo. Okay. At syempre, Siguro ma'am, maganda pong sabihin yung mga libreng ipoprovide ng Pag-ibig sa araw po mismo ng kasal. So, syempre, unang-una po sa lahat, pagkain or food. Magbibigay din po ang Pag-ibig Fund ng bouquet of flowers. Yan, para po doon sa ating mga bride. Color-coded po ito. Okay. Libre din po ang symbolic wedding ring. May libre din po ma'am na singsing. Symbolic ring po ito. At magbibigay din po ang Pag-ibig Fund ng libreng wedding gift. At ang wedding gift po natin ngayon ay couples mug. Libre din po yung ating belo or white belo cloth or the veil. Libre din po ma'am yung transportation from or to Pag-ibig office papunta po sa wedding venue. Yan. So ang photo or picture, libre din po. Meron po tayo doong kukuha ng mga litrato ng ating mga ikakasal. At libre din po ma'am yung wedding video copy. In DVD po yon.
Yan, oo. At, saka pala, yung dati ninyo, merong mga raffle kayo. Meron din po tayo ngayon this time. Ano naman ipaparapol natin ngayon? Siguro po ma'am, katulad po nung sa dati natin ng mga items, but right now, wala pa po tayong mga kumpletong listahan ng ipamimigay natin. Pero masaya po tayo ma'am, last year, di ba? Meron po tayong OFW na nanalo ng parang business capital. I think that's worth 10,000 pesos yata. Yun, or 20. Oo nga naman, ang galing. 1,000 Pero mo, libre pesos. na yung kasal mo, libre na yung food mo, libre na lahat-lahat. Meron ka pang Libre na po raffle, lahat. ano? Yan. So, deadline ng ating submission? Ang deadline po ng ating submission, ma'am, dahil ito ay malapit na po, no? February 12. Ang pinaka-deadline po natin ay February 2, 2015. Kasi yung February 1 pala Sunday, so Monday po. Yan, February 2. 2015. Oo, yan. So, maganda po, ma'am, para din sa mga new applicant, dapat po makapag-apply na sila ng marriage license or kaya kung 5 years na silang magkasama, living together, affidavit of cohabitation. Kasi yung marriage license po natin, I think ang sinisecure po ito, meron po itong processing period, ano po, kung ilang... Di pwede pala ako magpakasal. Oo, ma'am, pwede ka sa renewal of vows. Renewal ba? Okay. O, sige. Sige. Sino-sino ang mga nandito, no? Ibig sabihin, kasi nung nakaraan, may ninong at ninang sila, di ba? Ngayon, sino ba? Meron na ba tayong napili na magiging ninong at ninang ng mga couples na ito? Ninong at ninang. Last time po, naalala po natin ang ating isa sa mga ninong, si Vice President Jeju Marbinay himself. So, titingnan po natin ngayon, ano po, sana andun po ulit siya dahil ito naman po ay event ng Pag-ibig Fund at bilang chairman po ng Board of Trustees ng Pag-ibig. Sa tingin ko po, pag si VP po ay hindi po busy at available po, siya po ulit ang maging ninong ng ating mga bagong kasal. Ayan. So Miss Nova, itong libreng kasal na ito ay ilang taon na ba? Actually, dahil ngayon pang-apat na po ngayong taon. So, pang-apat na taon na. The fourth time that we will be doing this. At masaya po tayo na pang-apat na siya. Ano, Ma'am Fe? So, sa ngayon, nung nakaraan taon natin, dahil alam ko successful din yon, ilan ang couples na nagpakasal? Nakapag-attend? Oo. Right now po, as to the total, wala po akong hawak na data. Pero with OFWs, ang nagpakasal po natin na OFW couples ay 19. 19. Or 19. Alam And mo, right now, Ma'am Fe, sana po makaabot tayo hanggang 50 o lagpas pa. Oo nga. Kasi yung iba naman, nung nakaraan dumating dito, gusto magpakasal. Sabi ko, wala pa po, February pa. So, nagsialisa na nitong January 1, ano. Anyway, siguro sa mga susunod na panahon ay doon naman tayo sa Hong Kong. O kaya doon tayo sa Saudi, ano. Sana nga, ma'am. Sa mga susunod nating panahon. So, pwede magkasal sa kanila consul or vice consul pag nasa ibang bansa po. Alam mo, may ilan tayong mga kababayan na talaga nagsasama din doon na doon daw ikinasal sa embahada ng Pilipinas natin. So, nung bumalik dito, ay siguro kailangan din ng kasal naman sa simbahan, di ba? Simbahan. So, siguro, Miss Nova, bago tayo magtuloy-tuloy sa iba, bago natin iwanan tong I do, pwede bang imbitahan mo uli ang lahat na nais na mag-take ng kanilang vows uli? Okay po, ayan. So, iniimbitahan po natin yung ating po mga OFW na kababayan na gusto pong magpakasal ngayon or doon po sa mga dating kasal na at gusto pong ikasal muli. Ayan, so, pwede po tayong mag-register sa Pag-ibig Fund. Pwede pong kontakin po natin ang International Operations Group. Ako po, isa po sa pwede nyong tawagan. Kailangan lang po dito yung mga nabanggit po natin na requirements. I do, Araw ng Pag-ibig, 4th, this February 12, 2015 po, sa Thursday po yan. Magaganap po sa PICC Forum 1 and 2. At bukod pa nga doon, ang sabi kanina natin ay yung Imus Cavite. At sa Antipolo, Morong, Tanay, and Rodriguez. Yan. So, napakaswerte naman ng ating mga kababayan, may mga ganitong klase
ng commitment, ang pag-ibig, no? At syempre, dapat kahit isa sa kanila ay miyembro, di ba, Miss Nova? Opo, dapat po syempre po pag-ibig member at actively paying. Yan. Kung hindi po actively paying, pwede naman pong mag-remit ng kahit isa, 2 or 3 buwan para po makita natin na active member. Yan. Okay, so yan po ang I Do for 2015. February 12 na po yan. At kung gusto nyo magparehistro, pwede rin po sa amin dito. Pwede nyo may mga application din kami dito na isasabit natin sa Pag-ibig Fund. Yan, di ba? So, ang deadline, ulitin lang natin. Deadline daw, may nagtatanong dito. Ang deadline ay February 2. Yan. So, sige na po. At pwede na kayong, pwede bang mag-online? May tanong dito. Online? Yes, Ay, ma'am. hindi po natin ito magagawa through online, Ma'am Fe. Okay. So, wala pong online. Pupunta talaga kayo o bibisita kayo doon sa mga malalapit ninyong Pag-ibig offices, Branch. ano? Mga Pag-ibig Apa. branches dyan, doon po kayo tatakbo kaagad. Kaya bilis-bilisan natin. Ito ay February 12 na po at ang deadline is February 2. Yan. So, Miss Crystal, Miss Nova, ang dami Apa. natin kasi ditong mga katanungan, ano? Kasi alam Apa. ko, busy ang inyong opisina, lalong-lalo na dito sa darating na Biyernes. Di ba? Apa. Anong activity meron dito sa Biyernes na ito? Ayan, masaya po tayong ibinabalita na ang OFW Dagdag Ipon Raffle Promo Grand Draw ay sa Biyernes na po ito. Alas 10 po ng umaga at magaganap po ito sa Philippine Overseas Employment Administration or POEA. Sa 4th floor po yan ng POEA building sa Patricio Santo Tomas Hall sa Mandaluyong po. Yan. Ayan. At bukod So, dyan, malalaman na po natin kung sino ang mananalo ng grand prize na $10,000 US. yan, naku. Ayan. Sino kaya yan? Alam ko napakarami ng, alam mo, parang mas marami ata ngayon ang kumuha ng raffle na ito, ano, nag-avail. Opo. Oo, mas marami kasi nakita nila at nalaman nila talaga na totoo talaga na niraraffle natin ang mga papremyo na yan, di ba? Correct po, ma'am. Oo. Bukod dyan sa raffle draw, alam ko may mga sign, may mga parang in commitment ng ilang mga ahensya ay gaganapin Magkakaroon po tayo dyan. ng Memorandum of Agreement or MOA signing. Kasama po yung ating mga partner agencies na kung saan po mas lalo po nating nai-implement yung mandatory membership para po sa ating mga overseas Filipino workers. Yan. Actually, sige. ngayon nga pong araw na ito, meron din po tayong MOA signing na ginaganap po ngayon sa Petron Building. Ito naman po ay MOA signing between Pag-ibig Fund and PNA or Philippine Nurses Association. Ayan, napakadami na ng ganito. Ano, talagang ibig sabihin lang nito, talagang, kaya ikaw na lang mag-isa dyan, ay talaga namang pinagbubutihan natin na maabot ang lahat para sa mga benepisyong ganito. Ano? Opo. Oo. So, bukod dyan, alam kong napakarami pa ng ibang mga activities. Gusto ko lang balikan natin yung 2014, Miss, Sige Miss po. Crystal o Miss Nova. Yung tungkol dito sa mga accomplishment natin noong 2014, meron bang mga highlights tayo na talaga namang ang mga nagbenepisyo ay mga miyembro natin talaga? With regards to our OFW members, yun nga po, isa po sa mga highlight po natin, yung ating pong OFW Dagdag Ipon Raffle Promo. So, nadagdagan na po nila yung kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Siyempre po, pag mas nadagdagan po ang ipon, mas malaki po yung interest na kinikita po ng pera nila na po for the year 2014. So, aside from that, nadagdagan na po yung ipon, nagkaroon pa po sila ng chance na manalo po ng ating mga raffle prizes sa ating pong raffle promo. At Miss Crystal, gusto ko lang pahabol sa inyo dahil nagtatanong yung iba, kunyari daw ay hindi sila napili sa una, pangalawang draw. Yung last draw, kasali pa rin yung mga nanalo, ano? Oo naman po. Lahat po ng raffle entries, simula po first preliminary draw, second preliminary draw, kung hindi rin po sila nanalo, ayun, kasama pa rin po sila sa grand draw
nagaganapin nga po yan sa Friday sa POEA po, alas 10 ng umaga. At syempre mga kaibigan, kung daw nagkakamali, itama mo ko, Miss Nova, yung po mga hindi nanalo o yung mga nanalo, yung pera yung inilagay dyan sa raffle na yan, nandyan pa rin, di ba? Intact pa rin yung pera nila na yan. Correct po. Hindi yan nawawala, di ba? Opo. Yan. So may magtatanong, paano kung di kami nanalo, yung pera ba namin hinulog para doon sa raffle na yan? Andyan pa, andyan po. Hindi po siya, ipon po siya. So, nadagdagan po yung kanilang pera sa Pag-ibig Fund. Yan. So, ito pa ilan natin mga kaganapan na gusto natin itanong. Isa yun sa highlight, itong raffle na to, at medyo matunog ito sa labas ng bansa. Meron pa ba kayong ibang accomplishment na nangyari noong 2014? Actually, nung 2014 po, pinaigting din po ng Pag-ibig Fund ang pakikipag-partner sa lahat po ng ating private establishments or private companies. Dahil ang Pag-ibig Fund po ay meron na po tayong tinatawag na Pag-ibig Loyalty Card. Yan. Oo, yan, loyalty card. Saan nagsimula itong loyalty card? Ayan, ito pong loyalty card na ito, since lagi naman pong tayong nag-iisip ang Pag-ibig Fund ng karagdagang benepisyo para po sa ating mga miyembro. So for the latest, for late 2013 hanggang 2014, ang Pag-ibig Fund po nag-ikot-ikot po sa lahat ng ating private sector. Ginawa po natin silang partner, nagtanong po tayo sa mga private companies kung ano ba yung mga karagdagang discount, freebies, or rewards na pwede nilang maibigay sa mga actively paying na Pag-ibig members. And masaya po tayong ibalita na ang Pag-ibig Loyalty Card po, ang concept po nito ay para po siyang SM Advantage Card or Mercury Suki Card. Yan. So, pag meron kang points, ayan, kung ikaw ay Dadagdag Pag-ibig siya. Loyalty Card holder, pwede kang makapag-avail ng discount, freebies, or kahit reward sa ating mga partner na mga nasa pribadong sektor. Yan. So, ano po yung pwede nilang ma-avail dito na discounts or Yan. rewards or freebies? So, pwede po silang magkaroon ng 5 to 50% discount sa mga selected medicines. Yan, halimbawa, mga Pfizer products sa lahat po ng drugstore all over the Philippines. So, kung loyalty card holder ka, pwede ka makapag-avail ng discount. O kaya naman po, price off sa LPGs. And what's good about this, meron din po tayong mga partner na educational or academic institutions wherein nagbibigay po ng discount sa tuition fee. Yan, yun ang gusto nila. STI. So, halimbawa, ako po ay Pag-ibig Loyalty Card holder at pag-aaralin ko yung anak ko sa STI dahil gusto niya pong maging computer programmer, wala akong pangbayad sa tuition fee. So, what I have to do is to avail the multipurpose loan of Pag-ibig Fund. Now, yung loan proceed po ng multipurpose loan ko ay nakapangalan sa STI, and STI in turn will be giving 12% discount on the tuition fee. So, mas nakatipid po ako. Malaki yun. Ganun po yung concept. Pero... sige, ma'am. Ito po, na-launch na po, na-implement na po natin ito, but yung mga pilot areas po natin ay sa Baguio, Cebu, and Davao. Bakit po doon? Kasi po, we are still trying to iron the glitches para pag nilaunch po natin siya nationwide, hopefully this year, plansyado na po ang lahat. Yan. So, paano po ito ina-avail? Actually, mag-a-apply ka po, mag-fill out ka po ng application form, and then, kung ang Advantage Card po ay meron po siyang expiry na isang taon, so, bibilhin mo rin po ang Pag-ibig Loyalty Card sa halagang 100 pesos. But, ang good news po dito, ang expiry po nito ay lifetime. Ayan. Okay. So, aalagaan mo lang, iingatan mo lang po yung card mo. Yan. So, yung card po na ito, Pag-ibig Loyalty Card, it will function as your ID card na. So, para po siyang ATM, kukunan po kayo ng picture, you will affix your signature, doon po sa card, nakalagay na din po yung pangalan ninyo doon. So ID ma'am, na po siya. gaano ba, kasi siyempre, lahat ba mabibigyan, milyon-milyones yan, yung mga miyembro. Paano, ibig sabihin, meron ba siyang certain na mabibigyan ako dahil nakalimang taon na ako? Yung iba naman, hindi mabibigyan kasi 3 buwan pa lang nakakapagbayad. Paano ba yung ganon?
Actually, with the mechanics po for the application, ano po, so wala pa po tayong nailalabas ngayon na kumpletong data. Pero as far as I know po, ano ma'am, pwede ka pong magkaroon nito kahit, I think kahit new member ka. Very Tapos may good. hulog ka. Ayun, ako napakaganda niyan. Mga kaibigan, i-avail natin to. Pero, ngayong dito sa Metro Manila, for example, dito sa atin sa lugar natin, wala pa Wala tayo. pa po tayo sa NCR or sa Metro Manila, doon pa nga lang po sa Baguio, Cebu, and Davao. But we will let all our OFW members know and all the Pag-ibig members here in Metro Manila kung kailan po ang launching ng ating Pag-ibig Loyalty Card. Actually, marami na po ang excited for this. Yan, nako, ako din excited ako diyan. Dahil alam mo naman Yes, ako may mga miyembro kami dito na pinag-aaral na yung mga anak nila diyan sa sinabi mong ano na yan, eskwelahan ano. Sa napakaganda niyan, sana lahat nga ng mga schools makuha natin ano, 'di ba? Opo. So, isa pa yung meron pa bang mga iba na highlights natin noong 2014? Actually po, para po sa ating mga OFW members, nagkaroon po tayo ng iba't ibang events. Oo. Ang Pag-ibig Fund po, kasama po doon sa OFW Mega Balikbayan Expo. Ginanap po siya sa SMX Convention Center. Actually, 3 araw po yun. That was December 18 to 20. Sa SMX po yun. Nandun po ang Pag-ibig Fund. Aside from that, Pag-ibig Fund po has also celebrated OFW Day. Yon, oo. Yan. Ito pong OFW Day po na to, syempre po ang ating pong participants, mga OFWs, partner agencies po natin from Families. the non-government organizations including you, Ma'am Fe. At yung Yung families. ating mga government agency partners and other associations na partner po ng Pag-ibig Fund. So, OFW Day yon. Marami po tayong mga raffle prizes na pinamigay and we have given entertainment numbers for our participants. At Nagkaroon din po ang OFW, ang Pag-ibig ng OFW Fair. Ayan. So, Yan, yung OFW Fair po, ilang araw din po yun dito sa parking lot ng Justin Building. So, marami po tayong mga services and na binigay ng libre sa mga OFWs na pumunta po sa ating OFW Fair. And some of the OFW entrepreneurs were also given slot para po magtinda ng kanilang mga ginawang produkto para naman po at least magkaroon po sila ng kita yan. during the OFW Fair. At alam mo, may mga kumita naman din yung ating mga nasa community, di ba? At tuwan-tuwa sila. Libre po yun. Sus, libre. Correct po. Halimbawa, libreng masahe. Di ba, ma'am? Nandun din. Nakapagmasahe tayo dun, no? So, Correct. yan, oo. At ang isang maganda dito, naging masaya lahat ang mga nandoon noong mga panahon na yun. Tama po. Masayang-masaya talaga. At isa pa, dahil alam ko, yung Pag-ibig po mga kaibigan, ay kasama kasi kami doon, kaya alam ko. Sa environment, ay talaga ding tumututok din kayo, di ba? Kaya tayo nagkaroon ng tree planting. Isang maganda yan. Tree planting din po. Tama po. At talaga pinakita natin doon na we care for our environment. Correct. So, yan. Okay. So, may mga ilan pa ba? Bukod dun sa, alam ko, napakadami niyan kasi. So, may Dami mga po ilan pa tayo, oo. Pero, maganda pong, Sige, ma'am. siguro po, maganda rin po sabihin natin that Pag-ibig, ayan, yung ating VEN, nag-sponsor din po tayo dun po sa inyong event sa OFW Gawad Parangal. Ay, yes, oo nga Bigyan po pala. natin ng Oo. parangal yung lahat po ng mga individuals, organisasyon, etc. na talagang nagtataguyod, mga advocacies po para sa kapakanan ng ating mga OFW. At alam mo na interest naman dyan yung ating mga awardees like Marian Rivera. Oo, at ang saka lalaking tao po, mga celebrity. Oo, at syempre sa government natin, natuwa din naman sila sa atin. At lalong-lalo na, alam mo, tinatanong nila tayo, ang Pag-ibig pala ay interesado rin sa mga ganitong klaseng trabaho ng mga NGOs. Yan. Tama po. At ngayon, dahil sa dami nga ng ating mga iba't ibang mga activities, ngayong bang 2015, balikan natin itong 2015, ano ba ang mga plano natin ngayong 2015 bukod sa I Do, I Do? Ayan, so, ngayon po, right now, ganun pa rin naman po ang ating mga programang binibigay.
pwede pa rin po mag-avail. Siyempre po, yung ating mga OFW members, mas lalo po nating pinapaigting yung ating pagbibigay serbisyo para po doon sa mga nag-a-avail ng loan, short-term loans, multipurpose loan, calamity loan, kung meron pong mga kalamidad, at para po doon sa ating mga miyembro na gusto pong mag-avail ng housing loan. Ayan. Ayan. So, diretso pa rin. Dire-diretso pa rin yung inyong mga serbisyo. At siguro, Tama sa mga susunod na panahon, yung 2015 na mga gusto nating magawa pa sa kanila, ay isasahin papawid pa rin natin. Tama po. Oo. Okay, kasi alam ko marami kang ginagawa, pero may mga katanungan tayo dito coming from abroad. Siguro para masagutan na lang din natin, ito ay nanggaling kay Miriam Baldos, sabi niya. Magandang araw po. Mukhang gabi sa kanila nung tinext niya ito. Ask ko lang po, paano ba katulad ko, matagal na ding naging miyembro? Nag-start po ako, narinig mo ako, Miss Nova? Apo, Okay. apo. Nag-start po ako ng 1997 hanggang 2009. Before ako umalis, nakapag-calamity loan po ako na 5,000. At hindi ko na po nahulugan. Ano po yung gagawin ko para mabayaran ko to? Okay, so calamity loan. Ang calamity loan po, under po siya sa category ng short-term loan. Short-term loan in the sense na yung calamity loan po is payable in 2 years. Now, since Pag-ibig Fund po, ayaw po natin na ma-accumulate yung interest at penalty, meron po tayong tinatawag na offsetting. Offsetting. So, pagkatapos po ng 2 taon, pag hindi nabayaran po ng member ang calamity loan niya, automatic fully paid po siya. Kaya lang, yung kanya pong loan balance, in-offset o kinaltas doon po Okay. sa kanyang remaining savings with Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin, si ma'am, clear na po yung kanyang record. Clear na siya. Wala na Yun. siyang utang sa calamity loan. Iyon. Pero gusto niya pa uling bumalik para magbayad uli. Sige po, pwede po siya Pwede. ulit mag-activate ng kanyang membership. Maghulog lamang po siya sa mga remittance partners natin sa abroad or kung yung kapamilya niya sa pinakamalapit na branch po or sa other remittance partners natin dito sa Pilipinas. Yon, so Miss Miriam Baldos, pwede ka pa ulit bumalik. Ang sinasabi lang natin sa kanya, yung pa rin kanyang number na yon sa Pag-ibig. Yung pa rin nasusundan niya. Ganun pa rin po. Ayun, doon na, yun ma'am, Miss Miriam. Ito naman mula kay Miss Riza Puentes. Hello po, I am Ana Lisa N. Puentes. Dito po ako ngayon sa Riyadh. Tanong ko lang po, bago ako umalis, binayaran po ng agency namin ng 1 taon na 1-2 po ito till November. Pag ipagpapatuloy ko po, magkano po ba ang babayaran ko as 1-2 pa rin po ba or 2-4? At meron ba akong office dyan sa Bukidnon, Mindanao po ito? Siguro papabayad niya sa kanyang sa kanyang pamilya. Sa pamilya. Ayan. So, ang minimum na monthly savings para po sa ating mga OFW members actually is 100 pesos. However, inaanyayahan po, ini-encourage po natin ang lahat ng ating OFW members to save more. Oo. Lakihan po nila yung kanilang hulog. So, pwedeng gawing 200, 300, 500. Depende po doon sa kakayahan ng ating OFW member. Pero isa lang po ang may assure ko. The higher the savings, the higher the interest or the dividend earnings, and the higher the loan entitlement. Yan. So, mas maganda po na mas malaki or mas mataas po yung ihuhulog or iipunin ng ating mga OFW members. We have a branch in Mindanao po. Bukidnon, Mindanao po ito, sabi niya. Bukidnon po ba? Check po natin, mama. Saglit na po. Sige. Okay, habang chine-check yan po live na live po tayo na i-check niya kung meron silang branch sa Bukidnon, Mindanao. Yan. So, kasi yung ating meron po tayong extension office. Ayun, at least yung makakapagbayad. So, ang tanong niya kasi, Miss Nova, sabi niya, unang binayaran daw sa kanya ay 1-2 noong kanyang agency. Pagkatapos ngayon, di syempre... Kung 1 taon po yun. 1 taon yun? 100 yun per month. Oo, magkano yun? 100. 100. Okay. So, ngayon daw ay magbabayad naman siya 2-4. Pwede ba yun? Yun ang tanong Pwede niya. po. Lalabas yun na 200 per month. Yun, sinabi niya. Yun, at yun, Bukidnon po, 2 beses tinext. Ito naman kay Gilbert Valencia, gusto ko po kasi mag-loan pag uwi ko, bakasyon.
Ilang linggo ba o ilang buwan po o gaano katagal po bago makuha at aprobahan ang nai-apply na loan? Depende po yan, ma'am, sa loan. Kung multipurpose loan, kung OFW member po siya, 1 to 2 weeks. 1 to 2 Calamity weeks? loan, Oo. mabilis lang po yan. Siguro within 5 days po. Kung kumpleto papeles. Pag housing loan naman po, depende po yan on how fast the principal borrower can provide the documentary requirements. Magkano daw po ba ang maluloan? Ang maluloan po sa short-term loan, sa multipurpose loan po, 60 to 80% ng total savings. Pag calamity loan po, automatic 80% ng total savings. Pag housing loan po, pag siya ay above minimum naman, 6 million. 6 million. Para po pag- sa mga minimum income earners, Mhm. hanggang 750,000 po, pwede sila mag-avail. Ayun. So, eto naman. So, sana nasagutan to. Itong mga kaibigan, ilalagay ko din doon sa inyo mga email, itong voice nasagot ni Miss Nova, ha? Kaya hintay nyo. Ito naman kay Lynette Catedral. Hi, I'm Lynette Catedral. May I know what is my benefits? I'm working here in Kuwait. Ano daw mga benepisyo niya? Hello, ma'am. Benepisyo po, Oo. as pag-ibig member. Oo, natatrabaho siya sa Kuwait at patuloy naman siya nagbabayad. At Okay. ano ba yung mga ilang mga benepisyo niya na Okay, pwede niya as makuha? we have mentioned earlier po, Ma'am Fe, as a pag-ibig member, unang-una po sa lahat, pag-ibig is about savings and housing loan. Okay, so ipon, yung ipon mo po, kumikita po ng interest taon-taon. Mhm. Tax-free po yan, yung dividend earnings. Pangalawa, Pag-ibig Fund is providing for the immediate needs of our members. So, pwede po sila mag-avail ng multipurpose loan, calamity loan, and our very famous housing loan wherein 6 million is the highest loanable amount. Yan. So, sana na nasagot ito, Lia, ha? Ito, susunod natin. Ito. Ito, sabi ni Alex Del Dolio. Salamat po sa info ng pag-ibig. Very nice po mga info. Ano masabi mo Ay, dyan? salamat din po. Yan, Alex, ha? Thank you very much din. Salamat. Ito, Dijan Carion Alipio. Salamat sa info. Sana tutuhanin nila. More power and God bless. Yan, thank you po sa mga members natin. God bless din po. And ito naman po, lagi nating, yung mga programa naman po ng Pag-ibig Fund, para naman po talaga to sa ating mga members. Yan. At interesado raw sila doon sa, anong tawag dito sinabi nito? Yung loyalty cards. Yung mga OFWs, paano makakapag-avail daw ng loyalty card? Right now po, we are working on the outlets kung saan po pwedeng makapag-avail sila ng loyalty card. Pero kung sila po ay taga Baguio, Cebu, and Davao, doon po sa branch natin, doon sa 3 lugar. But right now po, we are still waiting for the launching of the loyalty card nationwide. Yeah. By then, we will announce all the places wherein our members can avail of the card. Okay. At sabi nga, tutuhanin, nakikita naman daw nila na totoo talaga. At huwag kayong mag-alala mga kaibigan, ang Pag-ibig po, may mga nakatutok din sa kanila. Like, halimbawa, yung Kakampi, yung iba pang mga NGOs nakatutok dyan. Kaya pag nagkamali sila, abay, kinakalabit po natin yan. Ano, Miss Nova? Opo. Ayan, maraming salamat sa info. Very nice info, sabi niya. Ako po ay si Beverly. Hindi ko mabigkas yung sinabi. Tanong ko lang po, paano ba magpamiyembro sa Pag-ibig Fund? Thank you very much po. Okay, so yung ating pong membership, kung ikaw po ay malapit sa Pag-ibig branch, pwede ka pong pumunta. But right now, ang pinakamabilis po natin, since we are aiming for faster services, isa po yan sa mantra ng Pag-ibig Fund, you can do it through online. So, Online. website po yan sa www.pagigbigfund.gov.ph. Punta po kayo sa link na e-services and then you go with online registration. Yan. So, online lang po tayo. Ang dali naman po mabuksan. Hanapin lang yung Pag-ibig, tapos click lang kagad yun kahit wala na yung ibang kasunod. Ang bilis po kanyang lumabas. Yan. So, ma'am, yung pagbabayad online ay tinatanong naman dito ni Michelle. Meron naman po tayong mga payment online facility.
One of Mhm. which, yung ating pong credit card, ano? So, kung ikaw ay may credit card powered by Master or Visa card, pwede ka magbayad through online. So, again, punta ka din dun sa ating website, click mo yung e-services, and then you go to payment online facility. Yan. Yes, from there, proceed ka na lang po doon sa mga step-by-step na nakalagay po. So, magkano daw po ang maximum na pwedeng bayaran? Kasi sobra namang mura nung 100 at 200 a month. Kahit ilan po yan, ma'am. Okay, Kahit pwede. 5,000, 1,000, per month, 2,000, kahit ilan po. Pwede ba daw, teka, tinok daw. Pwede bang mag-invest sa pag-ibig? Kasi yung pera nila nandyan lang, ang liit-liit ng interest sa ilang mga bangko. So, dito ba sa pag-ibig pwede mag-invest? Ang mga Okay, so pwede OFWs. ka po mag-invest dito if you want to have a big savings upon your retirement, doon ka po mag-invest sa Pag-ibig 1. Or if you want na short-term, yung iyong investment, pwede ka po mag-ipon through our Modified Pag-ibig 2 program. Ito yung MP2. Oo, MP2. Modified Pag-ibig 2, it's another voluntary saving. Voluntary po ito. Voluntary savings scheme that is being offered to all our active Pag-ibig 1 members. Ang maturity po nito ay 5 years. So, after 5 years, saka po makukuha yung pera mo. The minimum contribution is 500 pesos. But since it's voluntary, ma'am, we can't avail any loan using this account. So, kung mag-avail ka ng loan, doon ka sa Pag-ibig 1 membership mo or account mo. Okay? Dahil ito po ay voluntary, we don't impose any penalty dito po. Pag halimbawa hindi ka nakapaghulog for a certain month or kung sa ilang buwan. As a matter of fact, what's good about this Modified Pag-ibig 2, mas mataas po yung interest na dinedeklara dito ng 0.5%. So, last year, 4.6% po yun, tax-free, government-guaranteed savings. So, yan. Kita natin yan, kaya pwede. Kasi alam mo yung mga ibang OFWs, namumurahan naman sila dun sa 100. Oo. Actually, ma'am, pwede po dito one-time, big-time payment. So, halimbawa, bilang after 5 years, gusto mo nang business or you want to go into any business venture, so pwede mong gawing account para lang tumubo yung pera mo sa Pag-ibig Fund. Say 500,000. Ihulog mo sa Modified Pag-ibig 2. So, pwede mo siyang balikan after 5 years. At least may tubo ang pera ninyo. Yan. So, itong isa kanina, ba't gano'n? Sabi niya dito, gusto ko magkaroon ng bahay. Nasa Milan, Italy po ako. Paano po ba yon? Bahay po, ayan. So, it's either kayo po, pag uuwi kayo sa Pilipinas, pwede ka mag-apply ng housing loan. Or if you are abroad, pwede po kayo mag-secure ng special power of attorney authorizing your representative to transact with Pag-ibig. So, yun. Regarding your housing loan. Okay. Meron ba daw tayong mga branches sa ibang bansa? Like, for example, sa Milan, Italy, Right meron now, ba? we already have, actually, we have 20 or 21 overseas posts all over the world. And where to check it, makikita po lahat yan sa ating website, ma'am. Pag-ibig overseas posts or desk. Actually, matatagpuan po sila sa Embahada ng Pilipinas or sa ating Polo office ba? Yan. Yan po. Okay. Ako po si Annalie Ebrona. Nag-search ako at nalaman ko pong Pag-ibig OFW. Gusto ko magkabahay sa mga anak ko. Interesado ako. Yan, sabi niya. So, pwede, di ba? Pwede po. Basta po may 24 months na hulog sa Pag-ibig, pwede ka na mag-avail ng housing loan. Yan. Sabi pa rin niya ulit, dinagdagan niya, yung si Robin. Sabi niya, salamat po sa info. Welcome Gemma, po. Pasensya ka na, dami kasi, no? Natuwa po ako sa programa ninyo ngayon. At ngayon ko lang po nalaman na very good pala ang Pag-ibig system. But I have particular question if you don't mind to answer me. If I don't have any plan to get a house, but what I want to is to loan money because I want to put up a sari-sari store. Pwede po bang mag-loan sa Pag-ibig?
At magkano po ang pwedeng i-loan ng katulad ko? Ayaw daw niya pala ng Okay. bahay. So since tungkol naman po ito sa ipon at sa pabahay, kung gusto po nila ng business, parang business loan po yata ang gusto niya mangyari kasi sari-sari store po what we can offer is that you avail the multipurpose loan. Yung multipurpose loan po, as the name itself suggests, multipurpose because this can be used in any purpose of the member. So kung ito ba ay mag-put up ng sari-sari store, kaya lang po, kung ang mauutang mo kasi sa multipurpose loan, depende sa total savings mo. 80% ng total ng naihulog mo sa Pag-ibig Fund ang mauutang mo. So kung meron kang 100,000 pesos na savings sa Pag-ibig, your maximum loanable amount is 80,000 pesos. Yon, conforme yun sa laki ng hinulog mo. Opo. Ayun. Depende kung gaano kalaki yung total savings sa Pag-ibig Fund. Yon. So, ito pang isa, ako po isang OFW sa Kuwait. Gusto ko po magkabahay pero gusto ko ilagay sa mga anak ko. Pwede po ba yon? Hindi po pwede yun, ma'am, kasi po ang title dapat nakapangaran sa principal borrower. So, tapos saka na lang, pag nabayaran, saka na lang pwede Oo, ilipat. saka na lang ipalipat yung title. Ayan, so si Marty yun ng Kuwait. Ma'am, ask ko lang po, ito si Leonilo. Ma'am, ask ko lang po, OFW po ako. Okay lang po ba na mas mataas yung contribution ko? Yan, gusto ko yung ganyan. Para po mas malaki ang makuha kong salary loan. Pwede ako mag-loan pag uwi ko next year. So, pwede palang lakihan daw, no? Mas malaki. Ayan, maganda pong balita yan, sir. Tama po yung ginagawa ninyo dahil sabi po natin kanina, kung mas mataas po yung hulog ninyo, mas lalaki yung ipon, mas malaki din po yung mauutang nyo sa multipurpose, calamity, and sa housing loan. Yan. Ito mga kay Portecelli. Ako po ay pasensya na sa iba kasi hirap masahin. Ako po ay OFW. Magtanong lang po sana ako kung pwede. Pwede ba ako mag-loan para ibili ng lupa para sa negosyo? Okay, so since Pag-ibig po is offering housing loans, ayan, housing po ito, no? We are talking about residential units. Ah, Okay so po. hindi pwede So, lupa. dapat po, kung bibili ng lote, pwede, kaya lang yung titulo po, residential. Ayun. Kung magpapatayo naman siya para dun sa gusto niya at hindi niya naman iha-housing loan sa Pag-ibig, lote lang naman, pwede po. Yan. At isa pa to, pwede ba ako mag-loan up to 2 million for 10 years? Ano ba, paano? Pwede po yan. Ang pinakamahabang loan term natin actually is 30 years or 30 taon. Wow. Okay? Ang Provided galing, no? na ikaw ay hindi pa 40, 50, 60, 41 years old. So, kailangan mga 25. Kung 41 ka na, Hindi na pwede. kung may edad-edad na po kasi meron tayong formula dyan. 70 minus your age, yun po yung magiging pinakamahabang loan term mo. So, kung ako 60 years old, 10 years to pay. Magiging housing loan ko sa Pag-ibig. Yun. Pero kung medyo bata-bata pa po, 40 pababa, pwede mo pang bayaran ng loan mo ng up to the maximum loan term na 30 years. Yan. So, sana po lang itinda. Tapos, pwede bang i-combine yung loan namin ng asawa ko? Dalawa silang nakapag-ibig. Pwede ba daw i-combine yon? Now, siguro po what the member is asking po is tungkol dun sa kanilang capacity to pay. Depende po doon sa uutangin nila. Kung hindi po kaya ng sweldo ng principal borrower yung kanyang uutangin sa Pag-ibig Fund, pwede po siyang kumuha ng maximum of 2 co-borrowers. Yan. Kung meron po siyang asawa, ko-combine po ang income nila. Yan. Pwede po yon. Oh, humabol pa. Salamat po. More power. Ang galing ko. Gusto ko mga ganito. Thank you. More power din po, ma'am, sir. Ayan, try ninyo. Dito, ano tawag doon? Hinihingi niya yung boses mo, ilalagay daw namin. Kailan po ba walang liban yung 240 a month na contribution? Baka 24 ito, baka 24. Kulang ng 0. Kailan po ba walang liban? Ano bang ibig sabihin dito? Paano po ba paliban-liban ang hulog ko at hindi diretso? Pero naka 240 months na po ako. At pagkatapos doon, hindi ko na po nahulugan. Pwede pa po ba ako? Miyembro pa ba ako? Yon. Ma'am. Ano pong ibig sabihin? Nakuha niya na yung ipon sa Pag-ibig?
Hindi, parang kailan po ba walang liba? Kasi parang siguro naguhulog siya sa nagliban. Hindi siya dire-diretso. Miyembro pa rin ba daw siya? Oo naman po. Oh, yan. Pwede pa daw Naging pala. ano lang siya, ma'am. Hindi lang siya naging active member. Pero pag naghulog siya ulit, magiging active member siya. Yon. So, ayan ang sagot sa'yo, ha? Active ka pa rin. Pero kung ihuhulog na tuloy-tuloy, kasi siguro Okay lang sinasabi po niya yan. dito. Kung may times na hindi nakapaghulog at nakapaghulog ulit, tapos hindi ulit. Basta lahat po ng ipon since 1980 pa yan, nasa pangalan po yan ng miyembro, naka-intact yan sa kanyang pangalan. So, kung maglo-loan siya, kung magkiklaim na siya ng kanyang ipon sa pag-ibig, lahat makukuha niya yon kasama po yung interest na tinubo ng pera ng miyembro. Yon. So, kung nag-stop siya at gusto niya pa uling hulugan, ilang buwan ba dapat, ma'am, ang hulog ng isang para makumpleto niyang buo ang pag-ibig? Actually, ang ating membership maturity, 20 years or 20 240 years. months. Ayun. Oo. Pag nauna po ang age 60, kahit hindi pa 240 months, pwede na rin maklaim ang savings. Ayun. Sabi niya kasi pala dito, 240 months na siya. Di pwede na po niyang maklaim yung kanyang ipon sa Ay, pag-ibig. pagka ayaw daw pa niyang maklaim kasi gusto niya pang Okay lang diretso. din. Pwede pa siya mag-ipon hanggang age 65. Yun. Yun ba sinasabi, yung mga age 65, pwede tuloy-tuloy pa rin niyang hulugan, pwede daw. Pwede rin po. Okay. Yung pala naman hindi pala tayo mahihirapan. Isa naman to. Ang hirap naman pong mag-register sa zip code na lang. Ayaw pa pong ma-encode. Ano ba yun? Kaya tuloy di ko po masubmit ang registration ko. Sana mag-submit para sa online lang. Ako makakuha ng status, contribution, and loan payment niya. Naintindihan niyo yun, ma'am? Ibig sabihin, hindi po siya nakapag-online registration. Palagay ko nga. Kasi ang hirap daw May i-encode. mga times po kasi tayo, ma'am, that our system is under maintenance. Inaayos po yan ng ating IT department. So, minsan, may times po na mabagal, hindi po tayo nakakapag-register. Pero, itry po ulit natin, mga after 1 hour o 2 hours, bumabalik naman po siya sa dati niyang speed. Ano po. So, with regards to our website, kung ikaw po ay mag-verify ng contribution at ikaw ay OFW, ang mag-verify mo lang po doon, hindi po yung complete na savings mo. Latest, I think latest 10 months lang po yung makikita nila doon. Ayun. So, try lang. Kung gusto po ng complete record, pwede po kayong tumawag dito sa ating opisina, 840-1793 or 892-4382, or if you are based abroad, and lahat naman po tayo may access sa internet, pwede kayo mag-email sa ofwcenter@pag-ibigfund.gov.ph. Yon. So, ipapadala ko sa iyo yung mga number na yan, yung mga pwede mo i-encode, ha? Ito, sumunod. Nakapag-miyembro na po ako sa Pag-ibig last 2011. Pero di po ako nakapagbigay ni isang contribution kasi kapatid ko lang po ang nag-register sa akin noon. Gusto ko po sanang mag-loan this year. Pwede po ba akong, pwede po ba ako magbayad ng minsanan na contribution for Okay, 24 so I months? think the member is talking about the housing loan, ma'am, Okay, good news din po. If you are a new member and would already like to avail our housing loan, you can pay for the 24 months already, isang bagsakan. So, kung halimbawa, pag-uutang ng 500,000, hulugan mo, 200 times 24 months, 4,800, you can already apply for a housing loan, provided that you give all the housing loan documentary requirements. Okay, so yan ako, napakarami. Thank you po. Sagot niya. Pwede po bang lump sum payment ng contribution? Pwede po yon sa housing loan, lump sum payment ng 24 months. Ayun. Aba, yan, dami natin natuturunan na, ha? Kailangan po bang walang leave? Ay, ito na, palabasa ko na pala. Pwede po bang bayaran po din ba? Hindi ko maintindihan masyado to. Lump sum din pala yon. Ayan, naku. Miss Nova, yun daw, age 65 na sinasabi mo. Ano nga ba yan? Natin. Kasi may isang parang commercial, no? Yung sa 65 years old. Medyo klaruhin daw nating maigi yun. Yung ano po? Di ba yung 65 years old? Kung ikaw 65 years old, tuloy-tuloy pa rin parang may ganon na
Na commercial kayo? 65 years old, Oo. mag-iipon pa. Oo. Di po. Ang mandatory retirement po kasi natin, ma'am, 65. So, kung siya ay may housing loan at 65 years old at hanggang 70 years old, pwede pa siya mag-contribute kasi kailangan niya magbayad ng amortization until 70. Mhm. Pero kung ikaw ay 65 years old na, Mhm. mandated na dapat i-withdraw o i-claim na po yung kinalang savings. Kailangan makuha na niya Pero, yun. pero kung 60 pa lang at gusto pa ipagpatuloy hanggang age 65, pwede po yun. Yun. So, pwede pa. Yung mga 60 years old, pwede pang maghulog. Opo. Yon. So sana nasagot natin yung mga andami, no? Sana masagot natin. Yung iba kasi na nagtanong ay puro kapareho rin ng mga tanong ng iba. Sana ay napakinggan na natin yung iba. Diba yung housing loan, paano ba? Para mas sigurado nilang mapag-aralan saan sila pwedeng pumunta para mas mabigyan sila ng linaw sa online. Halimbawa, housing loan, multipurpose loan, mga ganyan. Saan sa online sila pwedeng pumasok? Lahat po makikita sa website, ma'am, ano? Ulitin Meron natin po tayo mga dong website. mga links, nakalagay doon yung ating directory, yung mission and vision ng Pag-ibig Fund. Actually, marami pong data, announcements ng Pag-ibig. Mhm. Punta po kayo doon sa Filipinos Working Abroad para po sa mga ating OFW members. Nandun po yung ating mga announcements para sa mga OFW members. Pagdating naman po sa ating mga online facilities, punta po sa e-services or electronic services. Nandun naman yung mga filing ng mga application, mga online registration, e-services po yon. Kung gusto naman po nilang mag-check ng mga foreclosed assets na for sale ng Pag-ibig Fund, punta sila sa acquired assets, I think. Okay. So, naku, napakadami pa nito. Ito, isa, pahabol sa ating ano. Nice, ang daling magpakasal, pero dahil free. Ang daling, masarap magpakasal, dahil free. Pag may problema, ang hirap kumalas. Yan ang problema natin. Naku ba yan, Miss Nova? Swerte daw at may free na kasal. Ang problema, kapag nakasal ka na, ang hirap na kumalas. Ito talaga si Lia. Okay. Anyway, Miss, isang oras na naman nang natatapos natin. Miss Nova, siguro maiksing mensahe sa ating mga miyembro, sa ating mga would-be Pag-ibig member at saka yung mga miyembro natin. Nasa iyo yung pagkakataon para mabigyan natin ng mensahe ang ating mga kababayan. Miss Nova? Okay, so siguro po, inaanyayahan ko na lang po ulit kayo na patuloy po kayong mag-ipon sa Pag-ibig Fund. At syempre po, doon po sa meron pong ating mga OFW members na gusto pong magpakasal ng libre, marami po tayong libreng ibibigay doon, binanggit natin kanina. Inianyayahan ko po kayo sa ating I Do, Araw ng Pag-ibig, this February 12, 2015. Gaganapin po yan sa PICC Forum 1 and 2. And for complete details tungkol po dito sa ating matrimonial requirements or dito sa ating libreng kasal, you may call me po at 892-4382 or 840-1793. Kung nasa abroad po kayo, pwede po kayo mag-email sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Ayan, so, of course, inaanyayahan ko din po kayo sa ating grand draw sa Friday na po yan, sa PSP Hall, sa POEA po, sa Mandaluyong City. Ayan, so 10 o'clock in the morning po. So, malalaman na natin kung sino po ang mananalo ng $10,000. At syempre, thank you very much sa inyo. At syempre, huwag natin kalilimutan ang ating I Do, February 12 na po yan. Dito sa NCR, PICC, meron din tayo sa Imus, Cavite. At syempre sa Antipolo. Yan. Thank you very much, Miss Nova. Maraming salamat, Ma'am Fer. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. At sa atin naman mga Pag-ibig members at saka yung mga would-be Pag-ibig member ay tumutok lamang po kayo dito sa ating programa, dito sa ating Kakampi Online. At pwede nyo kaming i-view sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. At pwede rin sa ating blogspot dahil papasok ito sa kakampi/news.blogspot.com.
Pwede rin sa ating kakampi.wix.com/kakampi. Pwede nyo kaming tawagan, lalong-lalo na dun sa mga interesadong mag-I do, 5538657 at 7883607. Libreng kasalan po yan sa susunod na February 12. Yan. Magparehistro na po kayo. At muli, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Dito lamang po yan sa ating Kakampi Online. Mapapakinggan ninyo, mapapanood ninyo ang Pag-ibig tuwing Wednesday. Pag-ibig para sa mga OFWs. Muli po, maraming salamat sa inyo. Huwag ka sanang magpapalala.